maano siya. Kaya nga nahawa tayo, Brad. Sa totoo lang, nung INC ako, bata ako, pinalaki ako ng mga magulang ko na hindi ako nagmumura, nanunungaya o masama, hindi. Pero nung di ba ako, sa ako natutumbag ng salitang gago, tarantado, ganyan. Para kasi sinasabi, hindi naman ikamura yan. Basa sa diksyonaryo, di ba? Gago, gago, lalaking gaga o lalaking tanga. Parang Hindi ganyan. ginagamit. Gagamitin pa niya sa kawikaan na sinilita sa akin nauukulan, di ba? Ay, pansan. Oo. Actually, brother, sa totoo lang, siyempre nakasama namin si Brother Eli. Yung royal family itself. Nagmumura sila, hindi lang gago at saka tanga. Nag-PPI sila. Papunta nga, nasa Brazil kami noon, papunta kami sa doktrina. Kasi tapos na yung Bible exposition. Kasi doon, iba yung setup sa ano. Actually, doon merong pagkakataon na walang doktrina. Nag-Bible exposition si Bes. After noon, nagbautismo na. Alam yan ang mga manggagawa sa Brazil. Alam mo yun, Brother Rodel Mangiliman. Kaya nga, di ba, nagtataka kayo? Kaya lang, sabi nyo, sugo siya eh. Siya yung may karapatan na gumawa nun. Tapos, tsaka yung setup sa Brazil, tsaka sa ibang lugar, sa ibang bansa, hindi kagaya ng doktrina sa Pilipinas na ginagawa. Doon, nagbabautismo sila, pagkabautismo, doon pa lang sasabihin, bawal yung ganito, bawal yung ganon. Ngayon, papunta kami going back, papunta kami sa doktrina, yung biyahe namin from yung mansion hanggang dun sa location is 4 hours yata or 6 hours, if I'm not mistaken. So, papunta kami sa doktrina, kinat kami ng isang sasakyan. Kinat kami ha. Ngayon, galit na galit si Brother Eli. Sabi niya, habulin mo. Di habul naman ang driver noon si Joel, yung asawa nung anak ni Resty Reyes. Di hinabol naman. Tapos ibaba mo yung window mo, yung salamin mo. Di binaba naman. Nung katapat na yung sasakyan namin at saka yung sasakyan nung nag-cut sa amin, tumigaw si Brother Eli, na mo! Ako nagulat ako. First time kong marinig si Brother Eli nung time na yon. First time kong marinig. Kasi, ganyan yung pinapatunog eh. Kasi nakabasa doon, pag magilimos kayo, ikaw magilimos ka, ganyan. Diba? Basahin nga natin. Search ko lang yung talata. Bakit naman sabat ni Daniel Rason? Biro mo, di ba individual naman yon? Bakit ang nakalagay doon sa mga boxes love kuya. Bakit naka-publish? 'Di ba? Oo nga po. Pero sila sumunod kahit doon sa mismong aral na ipinapangaral nila ngayon, 'di ba? Sabi nila, pagka individual, doon pumapatak yung talata na 'yan. Pero pagka grupo, hindi na. Pero bagsak sa standard nila, Brad. Bagsak din sila sa standard nila. Mismong aral nila, hindi nila kayang tindigan. Kaya nga hindi talaga lalabas yan, Brad. Sabi nga ng isang closeted na dating matandang kapatid nila, dating regular na manggagawa na closet. Hindi pa siya makalabas eh. Pero sana, hindi naman natin sila nakatulan eh. Kaya doon ko nga lang nalaman eh, na lahat ng buong mundo, tinubos ng dugo ng Panginoon sa Kristo yan, kung sino yung tatanggap sa Kanya. Wala sa isang particular na sekta yon o denominasyon o kulto. Anyway, babalik ako sa sabi ko sa Mateo 6. Gusto ko lang basahin kasi yung punto nila na, kaya nga pag ikaw ay maglilimos, sabi dito sa 6:2 ng Mateo, pag ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw. Pero ito, kung papansin nyo, plural na to, nagaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan upang sila'y mga kapuri sa mga tao. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila sa kanila'y ganti. Datapot pagka ikaw ay maglilimos, huwag malaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay upang ang iyong paglilimos
naging singular ulit, ay malihim. At ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantiin ka. So, granting tama yung sinasabi nila, kung itutuloy mo yung basa, Brad, ganun din yung pattern sa pananalangin saka sa paglilimos. Pagka kayo ay nagsisidalangin, huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabawas. Pag iniibig nila magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga, sa likuan daan, upang sila ay makakita ng mga tao. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, tinagap na nila ang salaganti. Dapat ikaw o naging singular. Pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. So, kung i-apply natin yung logic nila dun sa first verses 1 and 2, dun sa susunod, 1, 2, and 3. Sila mismo, ano nila, nilalabag nila. Di ba? Di sabihin, kung i-apply natin yung logic nila, na kapag individual bawal, pero pag collective grupo, pwede daw. Yung paglilimos o pagtawang gawa. Ganun din yung pattern sa susunod eh. Panalangin, sabihin, bawal lang ipakita pagka individual na panalangin. Pero pagka ba collective, pwede nang ipakita. Diba, hindi naman nila ginagawa yun sa aking pag-aayuno. Correct. Kaya bagsak na sila dun eh. Pero yun nga, babalik ako dun sa kanina sinasabi ko, Brad, gusto kong balikan yun kasi naalala ko si Brad Eli nung buhay pa siya, umiiyak. Madalas naman umiyak yan eh. Wag yung nagdadrama siya, ganyan. Naalala ko kasi dati, nung nagkaroon na ng Omega Digi Bible, courtesy of yung ano niya sa Brazil. Maganda naman yung app na yun actually dahil ang paborito ko doon yung King James version na may strong concordance yung Greek sa Hebrew sa Old Testament. Makikita mo talaga yung root, yung etymology, yung saan galing yung original na lengguwahe. So sabi niya, kung alam ko lang ito, mga kapatid, sabi niya, umiyak siya. Sana mas marami akong naituro na tama. Tama na may sinasabi ng matanda. Kaso, baga late na siya sa buhay na dumating. So parang mahirap na kanda ibabaguhin. Kaya halimbawa, sa akala, wala naman masama kung babaguhin mo yung talagang nakita mo mali. Diba? Ngayon, babaguhin mo. Pero ang masama kasi doon, yung mag-claim ka na ikaw yung sugo. Actually, alam mo, 1998, Brad, sabi nga sa'yo, as early as 1998, nakikinig na ako. Noong 1998, hindi naman niya claim na sugo siya. Tinitipan niya kami ng mga INC. Nung araw ako, na dapat hindi nyo gagamitin yung terminong sugo dahil babasa siya. Ito, sabi ng mga apostol, sabi ni Pablo, di ba? Inilagay kami Diyos na mga kahuli-hulihan sa lahat, di ba? Sila yung mga huling sinugo ng Panginoong Jesucristo, mga apostol. So, kung merong magpapakilalang sugo, kasi alam mo, yung terminong apostol, sa Griego, apostolos, ang ibig sabihin niyan, sugo, messenger. Ang root word niyan, pag bumalik sa Greek. Apo, stelo, apo, off, tas stelo, to send. Apostolos, to send off. Kaya messenger ang talagang ibig sabihin niyan. Kaso, transliterated siya, imbes na translated. Diba kasi yung translation sa transliteration? Pag transliteration, sabihin, yung katunog na word lang. Kaya nakuha natin yung Christos, na Christos galing sa Christos, Christ, Cristo. Pero ang ibig sabihin nun, word na Christos, anointed. Greek. Pinahiran. Anointed pinahiran, di ba? Tapos sa Hebrew, Mashiach. Kaya, HaMashiach, the anointed. So, translated sa Greek, Christos. So, Ho Christos, the Christ. So, yun, example ko lang po yun. So, babalik tayo sa Greek. Ba, yung sinabing, bibigyan ng emphasis yung, balik ako sa Timoteo, sinabi niya, na sinunod mo ang aking aral, ugali, akala, bibigyan ng emphasis yung akala. Babalik ka sa Greek, akala. Kasi hanggang ngayon, ginagamit nila ang dating Biblia, yung 1905, yung kauna-una ng Biblia sa Pilipino eh. Kasi panahon ng Amerikano yun eh. Sinakop tayo ng, di ba, American occupation galing sa mga Kastila. Binili tayo ng US sa Espanya, kaya sakop tayo ng mga Amerikano. Panahon na yun, mga protestante yung naanan sa atin. Kaya awa ng Diyos, nagkaroon ng Biblia kasi nakatago yan sa Espanyol. Nakagaya na sa bigger picture, nung Dark Ages, nakatago yung Biblia sa Latin. Pero nung lumitaw si Martin Luther, ginamit ng Diyos,
Ayan, kaya nag-umpisa na isalin sa iba't iba, nag-umpisa sa German, tapos sinaling na sa English, kanya, at ang pinakasikat na Bible sa buong mundo yung King James. Pinakasikat na libro sa buong mundo yung Bible, specifically yung King James. Kalooban ng Diyos yun, di aksidente yun, lahat yun nasa hula na mangyayari, yung tinutukoy na maliit na aklat, diba, sa Old Testament, sa Apocalypse. Munting aklat. Yan, ito yung Bible natin. Kasi dati, malalaki kasi yung mga scroll eh. Ngayon nga, nasa na lang, di ba? App. Anyway, nabanggit ko lang yun. So, yun sa salitang akala, kung tutuusin, pag pumunta kayo dun sa etymology niya sa Greek, sa original na Greek, o kahit sa English, yung mas tamang translations. Kaya maraming translation na re-revise kasi babalik ka sa Greek eh, ano yung mas tama or mas loyal or mas accurate dun sa original. Mas malapit. Mas malapit, di ba? Hindi yung papasanin mo yung pupunta sa translation, magiging batayin mo, lagi na lang yung Tagalog. Mamamali ka. Eh tayo ganun. Eh yung akala natin, eh sa Greek, ang nakalagay doon prothesis, purpose, plan, aim. Kaya sa mga ibang salin, di ba sa King James, purpose, sa English Standard Version, aim. So yung layunin, hindi akala yun na kapag yung akala yung pinagbatayan mo, yung salitang akala. Maraming notion na. Pwedeng... mali yung notion, magiging assumption, akala, di ba? O presumption. So, hindi ganun. Dahil hindi naman nag-a-assume yung mga apostol. Kung ano yung tinuro ng Espiritu ng Cristo sa kanila, yun yung tinuturo nila. Hindi sila nagtuturo ng ibang ebanghelyo. Yung ebanghelyo ni Pablo, pareho lang yun ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo at ng mga ibang mga apostol. Nangaral lang si Pablo, isinugo siya sa mga Hintil kasama ni Bernabe. So, siya yung leader sa mga Hintil. Para ikaw pati ipapantay mo yung sarili mo kay Pablo. Oo, pantay-pantay tayo lahat, di ba? Pero ito, mo na pa special ka na, alam mo, di ba, ganun eh. Dahil nung araw, tas, ito, makabagong Timoteo, si kuya nila. Totoo ba? Bambira, no? Naalala ko pa ngayon, sa aklat ni Daniel eh, yung, ngunit ikaw, lumakad ka na Daniel, di ba? Sapagat ang, natatakan, nasarhan, salita, di ba? Kapangalan lang naman. O kapangalan lang, pero sabihin, tayo ngayon, meron tayong makabagong Daniel. Yan, ito. So, para mga kapatid. Masyado na tayong delulu to the highest level. Oo. Tapos, bibigyan pa ng kadahilanan yung bawa, maano siya. Kaya nga nahawa tayo, Brad. Sa totoo lang, nung INC ako, bata ako, pinalaki ako ng mga magulang ko na hindi ako nagmumura, nanunungaya o masama, hindi. Pero nung naandib ako, saka ako natutumbag ng salitang gago, tarantado, ganyan. Para kasi sinasabi, hindi naman ingamura yan. Basa sa diksyonaryo, di ba? Gago, gago, lalaking gaga o lalaking tanga. Parang hindi ginagamit. Gagamitin pa niya sa kawikaan na sinilita sa akin nakukulan, di ba? Ay, mansan. Oo. Actually, brother, sa totoo lang, siyempre nakasama namin si Brother Eli. Yung royal family itself. Nagmumura sila, hindi lang gago at saka tanga. Nag-PPI sila. Papunta nga, nasa Brazil kami noon, papunta kami sa doktrina. Kasi tapos na yung Bible exposition. Kasi doon, iba yung setup sa Actually, doon merong pagkakataon na walang doktrina. Nag-Bible exposition si Bes. After nun, nagbautismo na. Alam yan ang mga manggagawa sa Brazil. Alam mo yun, Brother Rodel Mangiliman. Kaya nga, di ba, nagtataka kayo? Kaya lang, sabi nyo, sugo siya eh. Siya yung may karapatan na gumawa nun. Tapos, tsaka yung setup sa Brazil, tsaka sa ibang lugar, sa ibang bansa, hindi kagaya ng doktrina sa Pilipinas na ginagawa. Doon, nagbabautismo sila, pagkabautismo, doon pa lang sasabihin, bawal yung ganito, bawal yung ganon. Ngayon, papunta kami going back, papunta kami sa doktrina, yung biyahe namin from yung mansion hanggang dun sa location is 4 hours yata or 6 hours.
if I'm not mistaken. So, papunta kami sa doktrina, kinat kami ng isang sasakyan. Kinat kami, ha. Ngayon, galit na galit si Brother Eli. Sabi niya, habulin mo, habulin mo. Di, habul naman ang driver noon, si Joel, yung asawa nung anak ni Resty Reyes. Di, hinabol naman. Tapos, ibaba mo yung ibaba mo yung window mo, yung salamin mo. Di, binaba naman. Nung katapat na, yung sasakyan namin at saka yung sasakyan nung nag-cut sa amin, tumigaw si Brother Eli, putang ina mo! Ako nagulat ako. First time kong marinig si Brother Eli nung time na yon. First time kong marinig. Tapos, di ako, nandun ako sa likod ng sasakyan. Hagalpak ako ng hagalpak. Sabi ko, sabi ni Brother Eli, natawa ka no, Badong? Sabi ko, hindi ko po expect na nagbukmura kayo, Brother Eli, sabi ko. Ayun, nakwento ko lang na sila po nagmumura sila, mga kapatid. Lalo na yan, si Daniel Rason, totoo po yung sabi niya ni Mama Mary, mga kapatid. Kung po pwede lang kaming dukutin sa monitor, dinukot na kami at pinulbus na kami niyan. Dahil, si Daniel Rason, mga kapatid, po siya, nakita nyo naman po siya kung paano siya magsalita. Meron po siyang evil mind. Pero mo sasabihin mo, mangangaral ka ng Diyos. Sasabihin mo, nakakaawa kang patayin, nakakainis ka buhayin. Kahit hindi ako dentista, marunong akong magbunot ng ngipin. Ilan ang gusto mo? 3 o 4? Ang sarap-sarap mong padulasin sa tabak na matulis, tapos sarap mong balatan ng buhay at ihagis ka sa patis na may maraming sili. Di ba criminal mind po yun, mga kapatid? Yeah. Saan ka nakakita ng mangangaral ng Diyos na nagsasalita ng ganyan? Samantalang sa Biblia, nung dinadakip ang Panginoong Jesucristo sa Garden of Gethsemane, si Pedro, sa kanyang pagmamahal, matinding pagmamahal, sa kanyang kinikilalang Kristong Panginoon, nung dadakpin yung Panginoon niya, ang initial na reaction niya, ipagtanggol ang Panginoon niya, mga kapatid. Kinuha niya kagad yung sundang ni Malco. Yung tabak ni Malco, tinagpas yung tenga ni Malco. Anong sabi ng Kristo? Tama yung ginawa mo. Tagpasin mo pa yung kabilang tenga. Hindi ganon, mga kapatid. Ang sinabi ng Panginoong Kristo, Pedro, isauli mo ang tabak sa kanyang kinalalagyan sapagkat ang nabubuhay sa tabak, sa tabak mamatay. Kaya ang napakalaki po nung pagkakaiba, no, mga kapatid, dun sa nagpapakilalang sugo ng Diyos kesa dun sa talagang sugo ng Diyos. Kaya, mga kapatid, kagaya nung sinabi mo kanina, ayoko lang palagpasin, brother, kapatid na Araulio, sabi mo kanina, actually, mahal natin yung mga kapatid natin eh. Hindi nga natin sila nag-exit tayo. The very reason why we are telling this, speaking this in social media, kasi nga they are the one who are persecuting us. Silang nagpe-persecute sa atin. Biro mo, nananahimik tayo eh. Kagaya nananahimik si Brad Joel Alfonso. Tapos, itong si Siswawi de Guzman na manggagawa sa lokal ng Bambang, hindi tumitigil. Huwag niyong panonoorin yan. Huwag niyong kakausapin yang si Joel, na yan. Masamang tao na yan. Totoo ba si Siswawi? Gusto mo ba meron akong paakyatin dito? Baka pagka pinaakyat ko yung kapatid na magsasalita sooner or later, mahimatay ka. Kilalang-kilala mo to at pagka diniscredit mo, dinisown mo yung kanyang mabuting gawa, baka dunggulin ka nung manggagawang paborito mo. Kilala mo yon. Isang dunggol lang nun, baka umatya ka sa kinalalagyan mo. Wag kayong ganon. Wag ninyo kaming pasamain. Dahil kayo, nananahimik nga kami.
ah, katunayan nananahimik kami, ayaw na namin ng ano, ayaw namin ng ganyan. Kaya lang ako napilitang magsalita, mga kapatid. Kagaya no, nag-message sa akin yung maghihiwalay po yung pamilya po namin. Ngayon, sabi po nung ano, okay lang daw pong maghiwalay, masira yung pamilya namin. Basta maging loyal daw siya kay kuya. Pero mga kapatid, alam niyo po, sabi ko sa kapatid, tiyagain mo lang kapatid. May awa ang Diyos. Ngayon, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nag-exit na yung asawa ng kapatid. So buo na yung pamilya nila. Merong kapatid na itinakwil ng magulang nung bisitahin sa birthday. O, ba't ka pumunta pa dito? O, nung nakaraan, nabalitaan ko, Badong, alam ba, dinala ko si nanay ko. Hindi na po ako tinakwil. So, doon sa mga ganong mga malilit na mga bagay, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil unti-unti nang nabubuksan yung isip ng mga kapatid na ikaw, si Swaki, kailan mo bubuksan ang isip mo na ikaw mismo ang makakapagpatunay na hindi masamang tao tong si Brad Joel Alfonso na dating diakono sa lokal ng Bambang. Bakit? Ano bang sinabi niya? Nagbitiw siya ng nag-resign siya sa kanyang pagiging diakono dahil sabi niya, hindi ko kayang maging officer ng isang leader na sinungaling. Hindi totoo sinungaling yung leader ninyo. Bakit alam namin na sinungaling siya? Biruin mo. Totoo naman yung Area 52. Totoo naman yung, sabi nga ng mga kapatid, alam mo Brad Badong, madali lang ipatawarin yung yung issue ng Area 52 kung inamin lang ni Brad Daniel. Merong milyonaryo, hindi lang pipitsuging milyonaryo merong milyonaryo diyan sa South, somewhere in South ng Pilipinas. Hindi ko na lang babanggitin kung saan. Isang iyak ni Soriano, 3 million. Tapos iiyak uli siya, lote ang binibigay. Milyon ang ibinibigay nung pamilya na yon. Ngayon, sabi niya sa akin, Badong, napakadaling solusyonan ng problema, sabi niya. Bakit hindi ka kausapin personal ni Brad Daniel? Sabi ko, hindi niya po gagawin yon. Kasi ako na nga mismo ang At saka bago ako umalis ng Pilipinas, pinuntahan ko siya. Pero yung thinking kasi nila, hindi sila, parang untouchable sila, hindi sila pwedeng magkamali. Daig pa nila ang Papa sa Roma na infallible. Infallible. Yes. Ngayon nga, nagkakaroon na ng discussion yung East and West Church, Eastern and Western Church na hindi pwedeng maging infallible ang Roma. Ang Pope sa Rome. Yun yung isa sa discussion nila. So, going back, yun kasi yung nila, infallible sila. Hindi sila po pwedeng magkamali. Kaya gustong-gusto nila, pinupuri sila. Kaya tingnan ninyo, yung kantang Mahal na Kuya, kailan lang ba? Ilang buwan na, almost 2 years na nga kinakanta yun sa'yo eh. Tapos, noong hindi tinatantanan, lalo na ni Kira Yamato yung yung Mahal na Kuya na kanta, ayan, naalog siya. Kaya lang, hindi naman totally pinatanggal. Pwede daw kantahin pa yon pagka may sakit siya, o kaya ganito, ganyan. So, sa madaling salita, gustong-gusto niya talagang pinupuri. Bakit yung yung Diyos-Diyosan niyang rebulto na ipinosisyon sa piyesta ng Diyos. Biro mo piyesta ng Diyos, pinosisyon yung rebulto. Mga taga Rizal lang may kasalanan nun eh. Sila yung gumawa. Mga taga Rizal po yung gumawa na yung rebulto na yung. Pero hindi naman niya tinuligsa, di ba? Hindi niya, yun nga yung mali dun eh, pinabayaan lang. Yes, exactly. Tapos, tinutuligsa mo yung mga nagpo-prosesyon, pinoprosesyon yung larawan ni Kristo na nagpapasa ng krus. Mas gusto ko na yung iprosesyon kesa sa pagmumukha ni Daniel Rason na mukhang kulugo. Ayun. Ngayon, nga po, kasi naamana din kasi niya yun sa uncle niya dahil
Kasi nung ako, the choir tayo, di ba? Naalala ko, may 24/7. Paborito kong kantahin. Kapag ano na namin, destino namin sa 24/7, kakantahin ko yung Salamat sa isang katulad mo. Yung, Oh. lalo ni ginagaya ko yung rendition ni, ni ano, yung isang paborito niyang singer na kilala mo na ako. Si ano? Boses. Oo. So, ginagaya ko yun. Pagka ano, bibiro talaga sa uli. Isang katulad mo. So, yung dun sa lyrics pa lang na yun eh. Kung tutusin, ngayon ko lang na-realize, grabe no. Gusto, yung tinutukoy dun, kasi meron ako, inano ko yun eh. Biniringat ko yun sa isang kapatid na dati ano siya, loyal pa siya kay Bess. Exeter na rin siya. Pero sabi ko, Brad, sabi ko, tinan mo kahit paano pa ni Brad Eli. Ano na siya eh, gusto niya pinupuris. Tinan mo yung kantang Salamat sa isang katulad mo. Hindi naman niya pinagbawal yan eh. As a matter of fact, hanggang kahit namatay na siya, kinakanta pa rin yan. Hanggang ngayon, occasionally. Pero kung tutusin, hindi dapat, sa totoong diwa ng Kristyanismo sa New Testament, kahit nga sa Old Testament eh. Ang kinakantahan ng Panginoon Diyos, di ba? Sa New Testament, ang Diyos, Panginoon sa Kristo, hindi kinakantahan yung, lalo na kung namatay na, meron bang mababasa ka kinantahan si Moises, dedicated to kanta na to kay Propeta Moises. Hindi, walang ganun. Pero merong ginawang twist na aral si Daniel Rason. Hindi ba? Ano Sabi po yun? kamakailan lang, hindi ba? Pwede naman kantahin yung kumakanta nga tayo pati sa Hopyang hindi mabili-bili. Nakakanta natin, Hopyang di mabili. Di ba? Tapos kumakanta tayo sa bayan. Iba naman kasi yun eh. Daniel Rason, tapos po naman. Kung pwede ka lang kutusin. Ibang setting yung Brad eh. Kasi hindi na, kumbaga dito sa religious worship, di ba? Iba yun. Kung nasa iba ka, kahit kantahan mo yung kasintahan mo, dedicated sa kanya, okay lang yun. O ibang tao, di ba? Magulang mo, kakanta mo. Pero dito, sa religious worship yung setting, worship, di ba? Yes, exactly. Tapos, ang kakantahan mo, yung leader ninyo. Yung leader ng sekta ninyo, yung kulto ninyo, yung cult leader ninyo, kakantahan ninyo. Walang ginawang ganun na tradisyon ng mga apostol. Walang ganun. Ang kakantahan natin, ang cult leader natin, kung may kulto man tayo mga Kristyano, ang Panginoon sa Kristo ang cult leader natin. Siya ang dapat natin papurihan. Ang Diyos, at saka Diyos Ama, anak niya ang Panginoon sa Kristo. Sa Portuguese at saka Spanish, ang kulto is worship. Opo. Yun nga yung dun eh, yun yung yung palusot, di ba? Na, kulto yan. Sa Espanyol ata, yung katumbas ng kulto sa atin, or cult sa English, sekta. Yun yung may negative connotation sa kanila. Which is tama naman kasi, ayun nga yung tinutulig sana ng Panginoon sa Kristo, yung mga sekta, nung nagkatawan tao siya, di ba eh? Ang lagi niyang tinutulig sa yung mga ibang sekta at pariseo, sekta o may saduseo. Ay, meron gusto ipunto, brother, na binrot up mo kanina. Ang ganda nung binrot up mong punto kanina na regarding kay Jesus Christ, na malawak kasi ang kaligtasan ng Panginoong Jesucristo. Meron kasi sabi mo, lahat ng maniniwala sa Panginoong Jesucristo, may chance sa kaligtasan. At siya mismo may sabi, Brad, di ba? Ang Panginoon Jesucristo. Yes. Na sa huli, di ba? Tatawagin niya, hali kayo, manahin ninyo ang kariyan, ninahinda sa inyo. Bakit? Dahil pinakain niyo ako, ganito, ganyan. Hindi ka namin nakita, hindi ka namin pinakain, ganito, paano namin nagawa yun? Dahil ito is pinakain nyo sa maliit na ito, pinainom ninyo, nauhaw, di ba? Dinalaw ninyo, may sakit, o, di ba, nabilanggo, dinalaw ninyo. Isabihin, sa madaling salita, yung merong hindi nakakakilala sa Panginoon, pero sa bandang huli, tupa pala sila, maliligtas sila. Dahil dun sa maliit na bagay na ginawa nila, na magpakain. Hindi nila pinag-imbabaw yun, na nagpapakilala sila na kami lang ang legit, yung iba kalorum, hindi.